I believe this is a typo kasi magkakasunod ho ito doon sa mga inisyuhan namin na media personalities. Attorney Lotok, typo na yung affidavit mo? Typo pa yung subpoena? Hindi po. What are you typo looking yun. at? The subpoena or the affidavit? Dalawa yan eh. What are you looking at, Attorney Lotok? Subpoena, Your Honor. So the subpoena is dated November 6. Okay. This- And the affidavit also is November 6. Dalawang typo carried over. Asan yung affidavit? Hindi ko pa na... And Attorney Lontok, Yes, ma'am. maupay nga pag-abot din Mapaya hindi kulog, ma'am. aton Senado. Opo, ma'am. Okay, I'd like to affirm lang yung sinabi mo kanina na noong nangyari nga itong hating gabi na interview ni Vice President sa Zoom, agad-agad in-orderan kayo, in-instructionan ng NBI na mag-imbestiga. Tama po yun? Hindi po, Your Honor. Sabado po yon, lunchtime, mayroon kaming meeting ako with the then Director Santiago. I think between 12 noon and 1 p.m. And then mayroong instruction na nanggaling kay Delta Santiago na, Jeremy, may kumakalat sa social media, may mga utterances na ginawa ang Vice Presidente. Imbestigahan natin. Since may cyber aspect ito, imbestigahan nyo na. Doon po nagsimula yon. Tama. So, anong araw yon? Kasi, andito sa inyong affidavit of investigation at yung sinabi ninyo na on even date, ang tinutukoy mo ba yung November 23 din? November 23, ma'am. Kasi natapos ho ang... Oo, live- gabing-gabi kasi yon eh, di ba? Madaling araw po ng alauna, ma'am. That's right. So, nag-meeting kayo kaagad-agad? Ganun ba? Hindi, ma'am. Hindi po kasi namin alam yun. Kailan kayo inutusan na mag-imbestiga? During lunchtime, nung may meeting kami ni then Director Santiago, pero iba ho ang iniimbestigahan namin krimen. Kailan kayo sinabihan ng DOJ na mag-imbestiga? Anong araw po? That same day, ma'am. Kaya nga, November 23. November pa din. 23. Oo, pareho lang. Yun ang sinabi ninyo kanina nung tinatanong kayo ng counsel ng prosecution. Yan din ang nakasaad. On even date ang nakasabi sa inyong affidavit. Yes, ma'am. Okay. So, nag-umpisa na kayo. Kwento nga ninyo, four-phase yung investigasyon. Nag-umpisa sa identification. Nagbigay kayo ng hash value. Nag-preserve kayo ng data. Pagkatapos nag-research kayo. Subsequently, sinabi mo na meron kayong open source intelligence search at natuklasan ninyo na meron palang October 18 video na press con na naman ni OVP na nasa Facebook at may mga sinasabi na naman na puputulin yung ulo. Tama ba yon yung October 18 ang nakita ninyo? That's the continuation in the analysis phase, Your Honor. Oo. Yes, Your Honor. Kasi nag-research na kayo, no? Bilang fourth phase nga ng inyong investigasyon. Tama po ba? Hindi po, Your Honor. Yun yung third phase ho, yung analysis and attribution. Sa analysis pa at attribution. So third phase. Pero bandang huli na. Ang pinagtatakahan ko, kung inutusan kayo ng November 23 na magkaroon ng investigasyon, bakit napakaaga? November 6, 2024, a subpoena was issued to ABS-CBN requiring them to submit an authenticated copy of the video pertaining to the 18 October press con. Nandito to sa affidavit ninyo, nasa page 8, number 14. Kung inutusan kayo ng November 23, ang ibig ba sabihin, November 6 pa lang, minamanmanan na si Vice President? Iniimbestigahan na siya bago pa yung Zoom conference sa Kongreso? No, Your Honor. I believe that's a typo yung date. Kasi that's a typo, Your Honor, yung date. Kasi makikita doon yung date noong appearance ng taga-ABS-CBN, which is consistent ho siya doon sa ibang initial Kailan ng ba yung subpoena. appearance? Kasi hindi ko nasusundan yung timeline ninyo eh. Parang yung November 23 yung utos, pero November 6 pa lamang may subpoena na. Ba't nagkaganon? Typo ho yan, Your Honor. Hindi ho yan November 6. Typo na naman katulad ng Department of Justice. No, Your Honor. If I may refer to my notes, Your Honor. Oo, pakita mo na lang sa akin kasi nahanap ko, hindi ko masundan eh. You may do so, This is counsel. page 6, number 14 po. November 6, 2024, subpoena to ABS-CBN.
subpoena mismo. The subpoena itself. The subpoena itself. Wala naman yatang date na binibigay tungkol sa appearance ni Patria Morales at yung iba pang Meron po, taga-ABS. Your Honor, if I Pakituro lang have kasi the, hinahanap record po of the namin. subpoena. Subpoena mismo. For information, the time of Senator Judge Marcos is over. Kindly. Yes, but he's still responding Of course, to the we same will wait for question the if you will response, allow. please. Siya po yung matagal, hindi tayo. We're only counting your the questions that you asked, not the answer. Neither are we counting the waiting time for the witness to answer. I-check ko lang po, Your Honor, para Kasi yung mga sumunod na meeting, doon sa page 13, sa number 30, at sa mga sumunod, yung mga tinutukoy doon, yung mga media na nandun sa Zoom conference. Hindi naman siya yung ABS na humawak ng camera noong October 18. Iba naman yung mga tinutukoy doon eh. Attorney Lutok, Opo. the question of the Honorable Marcos is on page 6, paragraph 14. You said you sent a subpoena on November 6, 2024. Unfortunately, because the annexes are not part of the document marked, it's not here. So the question is quite clear. If it's a mistake, then what is the correct date of the subpoena? If I can see the real subpoena, Your Honor. Kindly talk to the mic, please. Yeah. If I can see the real subpoena, Your Honor, because the subpoena was signed by our Assistant Director for Investigation Service. As I said, unfortunately, it was not attached to your affidavit, and I doubt if it's one of those marked or pre-marked Wala. by the counsel for prosecutors. As he said and admitted earlier, he did not or they did not mark all of the annexes in your affidavit. Yes, Your Honor. If I may, check ko lang po, Your Honor, para sigurado ho. Wala sa'yo ngayon. Inaanap ko po rito. Wala nga pong annex yan eh. Wala sa annex at wala rin sa affidavit. Kasi yung mga media na tinutukoy sa ibang pahina, yung mga nag-interview nung Zoom conference. Dito ho yung certified true copy daw, Your Honor. If I may, Your Honor, please, can I assist on this regard, if the court will allow? Only if you can produce a copy of the November 6 subpoena, counsel. Exactly, Your Honor. The documents are present. They are in the possession at present of the witness, Your Honor, please. They may not have been physically attached to the affidavit investigation, but they do exist in the records of the case as separate pre-marked documents, Your Honor, please. So Okay. it's here? Presiding officer, then is counsel saying that therefore the affidavit is defective or wrongful, and With that all November 6 is not the right date? What then is the right date to With the all due subpoena respect, to Your Honor, ABS? please, with all due respect, we object to the use of the term defective. Counsel, we shall await. Let the Yes. document speak for itself. Yes, Your Honor, please. If it's there. The witness is Yes, now it in the was the witness process. who said that it was a mistake, not me. No, it doesn't make the entire affidavit of investigation defective. No, I merely said the date was wrong. All right. Because that's what he said. Yes, Your Honor. It's just been brought to my attention that in fact, presiding officer, two documents were issued on November 6. Not only the subpoena to ABS-CBN, but further the affidavit of investigation regarding the October 18 press con. Can we please be clarified as to these two documents which don't seem to appear in the affidavit nor in the annexes provided? Let's first wait for the witness to answer the first question, Senator Judge Marcos. Okay. Yes, If I- Attorney Lotok. If I may, Your Honor. Ito ho, ang subpoena, Duces Tecom, yung date ho ng appearance niya is
December 11. Appearance po. Ang tinatanong Appearance. yung date ng subpoena. Date Attorney ng Bato. subpoena, Your Honor, is 6th day of November 2024, which I believe this is a typo kasi magkakasunod ho ito doon sa mga inisyuan namin na media personalities. Attorney Lotok, typo na yung affidavit mo? Typo pa yung subpoena? Hindi po. What are you typo looking yung- at? The subpoena or the affidavit? Dalawa yan eh. What are you looking at, Attorney Lotok? The subpoena, Your Honor. So the subpoena is dated November 6. Okay. This- And the affidavit also is November 6. Dalawang typo carried over. Asan yung affidavit? Hindi ko pa nakita, ma'am, yung affidavit na November. Your Ikaw affidavit ang says pumirma November eh. 6. Pero patingin ako ng affidavit. Yung affidavit of investigation mo na binigay, pati I-check yung ko po, amended, carried over din. Yung first draft na rineject ng DOJ, yung ikalawa, parehong November 6. Saan? Pirmado ninyo eh. Page 6, counsel, paragraph 14 of his affidavit of investigation. Yes, Your Honor. It's November 6, 2024 ang nakasulat dyan. So typo din yan? Is it your testimony na typo din yan? I believe so, Your Honor. Kasi ang intention namin dyan is 11 December 2024. Anyway, Senator Judge Marcos, the document will let the document speak for itself. That would be the best evidence of it, if at all, of the dates Thank you. of either the subpoena and or the affidavit. Yes, presiding officer, just to provide our witness a chance to correct himself for the documents, sa palagay mo, ano yung tamang date kung mali yung November 6? Same ho, Your Honor, doon sa mga subpoena na inisyu namin sa media personalities. Dapat magkakapareho. Yes, magkakasunod po yun. Okay, sige. Maraming salamat. Thank you very much, presiding officer. Damong salamat. Hindi po kayo nagtataka? Hindi kaya, sir, dito sa mga nakita po natin mga ebidensya rito, mukhang sablay-sablay, parang minadali ho ninyo. Mr. Witness, kailan ho ba talaga final itong kaso laban kay VP? Yung una na affidavit po, Your Honor, nag-file kami January 30, if I'm not mistaken. Taon po, anong taon? 2025, sir. 2025. And then nag-require po ang Department of Justice ng compliance dahil sabi nga nila nung una na certification insufficient for conduct of preliminary investigation and must be referred for a case build-up. Now, ang ginawa po namin, kinumply po namin yung kanilang mga requirements. And then, come 11 February 2025, niresubmit po namin yung aming affidavit of investigation, Your Honor. Nasaan na po itong kaso? Na isampa na po ba ng DOJ o hindi pa? I think ongoing po ang preliminary investigation. 1 year, preliminary. 1 year, over 1 year. January to January is 1, February, March, April, May, June, July. Is that normal for the DOJ to conduct a preliminary about over a year, Mr. Witness? Di ko po masasagot, sir. Hindi ninyo Sorry po. masagot. Sa Could it DOJ. be, hindi po kayo nagtatanong sa kanila, Sir, ano ho problema? Bakit hindi po pa naisasampa sa korte yung aming isinampang kaso dito sa inyo? Hindi ho kayo nagtataka? Ang alam ko, sir, Your Honor No, po, hindi kayo nagtanong po sa kanila kung bakit? May kulang pa po ba DOJ? Ano pong kakulangan? Pag ang referral po, Your Honor, is nasa DOJ na, hands off na ho kami doon. Sila ho ang magde-decide noon kung paano nila ipaprocess yung dokumento. Kaya nga, hindi po kayo nagtataka. Hindi kaya, sir, dito sa mga nakita po natin mga ebidensya rito, mukhang sablay-sablay, parang minadali ho ninyo. Ay kaya, nagkakaproblema ho tayo sa mga korte natin na i-dismiss sa mga kaso dahil kulang ang mga dokumento at parang minadali. But nevertheless, you don't have to answer me that. Let me direct my question now to the prosecutors. Mr. Prosecutor, Yes. ito po mga ebidensya na nakita ho natin, hindi pa ninyo ni-review na may mga nakita, hindi nyo nakita itong inconsistencies. Doon nga po sa sinasabi ng defense na pinirmahan, sinubscribe,
pero mas maaga yung ika nga pagtanggap. Your Honor, as to whether we perused that, Your Honor, please, unfortunately, we were not party to the preparation of this. No, but this was documents. submitted Yes, Your Honor. as evidence, right? Yes, Your Honor, Correct. please. Yes, Your Honor, please. That's why this Pero- witness is more than competent to answer that. But the main point of the prosecution, Your Honor, please, they already filed and complied with these requirements and addressed these defects, if you may, by filing a February 10, 2025 affidavit investigation. That's why, if you have observed our good Senator Judge, we have been objecting as to the relevance of this. Exactly because what is in contention now is the latest affidavit of investigation that is now pending before the DOJ, Your Honor, please. All right. And just a quick manifestation to the NBI. Mr. Witness, next time po pag nagsampaho kayo ng kaso, make sure, kaya nga I was asking you kanina, I already have this feeling something is wrong dahil sobrang tagal na sa DOJ ng kaso ninyo. There's something wrong with the case. Siguro po, next time, make sure na yung kaso isasampa ninyo is airtight. Tama po. Kasi madidismiss yan. Yung mga kaso na medyo hindi po tight talaga ang kaso. Ano po? Yes, Your Honor. Sayang naman yung inyong pinaghirapan. Doon, ang dami natin nakita. Totoo po lang na nagmura ang vice-presidente, nagbanta ang vice-presidente. Sangayon naman po ako, nakita ko naman po yun. Pero pagdating po yan, usually pag sa technicalities tayo nagkakaproblema. Don't forget that. Yes, Your Honor. Quick manifestation. Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer. Noted.